Ito, patuloy tayo na nangangalap ng mga reaksyon mula sa mga eksperto kaunay nitong pag-anunsyo. Nagulat ba kayo? Ako hindi na eh. Hindi Ni VP naman. Sara Duterte sa presidential election. Nasa linya natin Professor Dindo Manhit, political analyst, convener, Democracy Watch Philippines. Professor Manhit, Igan at Connie, welcome back. Good morning. Good morning, Igan. Good morning, Apo. Connie. Ah, At good morning sa inyong mga ito tagapakinig. parati kong tinatanong ho sa lahat ng mga eksperto eh. Ito hong pagdedeklara ng maaga sa 2028 na pagtakbo ni VP Sara as presidente po. Ano ba ang nakikita ho ninyo dito? Is it a strategy? Sabi ho nung iba para impeachment. para hindi matuloy ang impeachment. Kayo ho ba? Ano ang inyong nakikita dito? It is a strategy that can define yung pathway niya papunta sa 2028 and one of the weak areas of that pathway is a possible impeachment case and the political noise that might come out of the ICC court hearings. Sa Monday, So no? it's so it's good to define themselves na baka pinupolitika lang kaming mga Duterte kasi kami ang nangunguna, kami ang malakas. So I think it's a strategy on their part that magandang bantayan. Will it be effective or will it be a negative after a while? Because alam niyo naman, 2 years down the road pa tayo until even election campaign starts. Hindi man lang election voting eh. So it's a long-term approach na tingnan natin how it moves forward given the early announcement. But of course, sabi nga ni Igan, nagugulat ba tayo dito? I think we expect her to run. No, ngayon lang formal na tumatakbo. Official na. Pero ano ba ang aasahan muli, no? Kasi sabi nga kung merong mga nakadikit sa pangalan po ng ating bise, 'di ba, na mga sinasabing anomalya o kaso na pwedeng may connection pa rin ho sa korupsyon. Anong aasahan ba dapat, no? Sabi nga nung iba sa presidente na parang maraming kaakibat na ganito. Kung sakasakali siyang manalo. Kailangang sagutin ngayon ng ating vice presidente kung tatakbo kang pangulo, paano yung mga issue na pinananagot ka. No? On the other part of na yung mga ayaw naman sa kanya, oportunidad ito na iangat yung issue na to na pag-usapan ng publiko kasi naging tahimik last year. Noong 2024, maingay ito at naka-apekto to sa kanyang rating as a vice president. So ang tingnan natin is may sagot ba sila sa mga akusasyong ito na hindi lang statement but kundi sagot exactly na hindi totoo itong mga akusasyon na pinananagot siya on some of this misuse of public funds. Siya ba ang nakikita pa rin pinakamatinding kandidato sa 2028? Yung katanungang iyong kasiigan is dahil wala namang pumoporma to be a candidate at this time. Diba, madaming mga Sabi-sabi. pangalang binabanggit pero nanggagaling yun sa iba't ibang tao. Oo. Pero sila very clear na they really want to come back to office. Kaya maganda na at least ngayon declared candidate na. Kasi gusto kong i-connect yung meron pa nga siyang hindi nasasagot na mga issue. Although minsan sinasabi niya na talagang nasagot na daw niya yung sa confidential fund. Pero ito bit-bit niya sa 2028. So hindi ko makita yung kandidatong may ganyang bit-bit na katiwalian, which is ang gusto natin sa mga eleksyon tapat di ba? Yung talagang malinis ang record. Ang basa ko dyan is baka gusto nilang iposisyon ang sarili nila na puro politika lang to, walang katotohanan Puro sa ganon, anomalya na yan. invento lang to, ganon. Oo. So yan ang magandang ipakita naman ng mga nag-aakusa na Okay. hindi to politika. This is about being accountable or managot sa misuse ng government funds. And that's where the challenge is. No? May mga na iangat na mga complaints against her sa impeachment. Aabante ba to o hindi? Or kung hindi man to umabante, pag-usapan to sa publiko dapat para nga maharap kung talagang may pananagutan na dapat mangyari Itong kay Vice Presidente. itong termino ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi natigil yung bangayan nilang dalawa di ba? Hanggang ngayon. So, Totoo yan. sa At umaangat pa 2028, sa oo nga. level na napakataas ng bangayan. Oo. Pero sa 2028, kung sila na naman, 6 na taon na naman tayong manonood lang sa bangayan, parang hindi na matatapos to. Yun nga ang magandang mangyari sana sa 2028, magkaroon ng pagkakataon na may ibang Iba naman. kandidato Oo.
na baka umangat o kundi naman is magkaroon ng tigil sa bangayang ito. Kasi ako naniniwala, Igan, na Oo. ang ating kompetensya hindi dapat internal. Ang ating kompetensya ay nasa labas ng Yes. ating bansa. Yes. National security, investment, Tourism. no? Tourism, lahat yan eh. Oo. We cannot move forward as a nation kung ang politika natin ay divisive. Right. Kung ang politika natin is paghahatakan pababa. So, Right. ang maganda, may mga pag-aaral na labas naman last year na malaki ang undecided pa sa 2028. Oo. So maganda sigurong maging wake-up call to sa mga kandidato that what we need is neither Duterte ba, Marcos ba, maybe, but Oo. for somebody na isang grupo naman na magsasabing tama na itong divisive Tama na, politics. oo. Umabante na tayo. Pambansang interest naman, wag personal. Di ba? Oo. Yun ang pinaka-importante sa lahat ng bagay, Oo, pambansang interes. Kasi at the end of the day, ang ating republika ay ang pagsisilbihan dapat ng mga namumuno ay ang sambayan ng Pilipino at ang sambayan ng Pilipino ay ng pambansang Kasi, interes. tingnan mo, Professor, Mare, tingnan mo. Kunyari, manalo si VP Sara sa 2028. Aba, hindi niya palalagpasin, hindi rin kasuhan si dating Ay, Pangulong babalikan Bongbong nga Marcos. daw. Oo. Ganun Yun lang ba ng ganun ng Pilipinas? Sana kung mangyari man yun, gulatin niya tayo. Kumusta ang divisive politics. Pero, Pero nga, mahirap tingnan yun at this time kasi Oo. ganun nga ang politika na namamayani Pero may sa punto, atin. nabanggit ni Maringco nito kahapon, yung puntong baka ito na may panakot sa mga congressman na sumusuporta sa impeachment, Mare, di ba? yes, oo. Baka magdalawang isip Tuturing silang yan na pumirma. baka ako ang lamang ngayon, balikan ko kayo. Oo. Ganun pa rin. Ay, pero ito nabanggit nyo rin kasi, Prof, yung sinasabi nyo na dapat ang interest, di ba, syempre sa bayan. Pero may mga nagsasabi din, dahil dito sa issue ho na mainit pa rin ngayon sa West Philippine Sea, para naging tahimik ang ating bise dyan, di ba? Hindi natin maringgan kung ano talaga yung stand, sabi ng iba, no? Ng bise. Ano ba ang dapat ding pagsabihin na natin kasi nagsabi na siya ng tatakbo siya, 'di ba? Kailangan sigurong mas malinawan kung ano ang stand niya on this. Plataforma. Plataforma niya. Very clear yan kasi di ba palaging magandang makipag-usap, magandang makipag-ugnayan sa China. Mm-mm. Hindi naman yun ang issue. Ang issue ay tayo naman ay kaibigan. Wala naman tayong issue. Walang Historically, ang problema. ating bansa. Pero may aggressor. Mm. Inaagaw ang karagatan natin. At pag inagaw mo ang karagatan natin, yun ang teritoryo natin. No? Hindi lang sa dagat. mangingisda. No? Pero aside from that, yung kabuhayan ng ating mga mangingisda na supposo pinagsisilbihan nyo o yung seguridad ng ating mga armed forces, Coast Guard natin ay nanganganib dahil sa aggression na hindi natin nararamdaman from our Southeast Asian neighbors, na hindi rin natin nararamdaman to some of our North Asian neighbors. I'm talking about Japan, Taiwan, di ba? Korea. Pero ba't sa China? Kasi may plano sila. At magbabago ba tong plano nila? Hindi siguro. So yan ang dapat hingin natin sa kung sino man ang kandidato sa 2028. Oo. Kasi At hindi lang sana para sa kampanya. Di ba? Kasi napansin nyo, 2025, madaming anti-China ngayon. iba Hindi na. hindi man lang makapirma ng resolution Opo. to support Condemn. our officials. No, bakit? Yun nga Dahil po. diplomatic tayo na naman. Bigla nagiging diplomatic. Diplomatic. Yun bang mga, kasi ngayon yung mga sinasabing Chinador, parang kaalyado na ni VP Sara, 'di ba? Yun yung sinasabi, baka yan din ho ang maging, tingin nyo pwedeng maging mitya rin kung yung mga undecided, para hindi talaga bumoto. Undecided, klaro yan. Kasi consistent yan na at least 70 to 75% of Filipinos will not even entertain a pro-China candidate. Kumabansag ang pro-China. Ang worry ko lang, baka mag-iba ang mga salita at malin lang naman tayo nito mga kandidatong ganito. So dapat balikan din natin ang mga kasaysayan ng mga sinasabi nila at panindigan nila yung sabi nga iba flip-flopping sa ibang western countries. Ang sa atin is narinig na natin minsan yan. So that issue ng China, klaro ang stand ng ating sambayanan dyan. Ayaw natin. Opo. Professor Manit, yung deklarasyon niya ng pagtakbo, ito ba'y may tuturing din na parang loyalty check na? Hindi lang sa congressman, kundi sa mga local government units, governor, mayor. Kundi naman loyalty check, Kasi parang kung kayo akin, di ba? Oo. Pero kung ikaw naman yung congressman at it's too early to commit.
Okay. Dahil what makes them succeed in the next election Okay. are different government programs and projects that's allocated to their area. Kahit huwag natin sabihin na may corruption, sabihin lang natin services to their, baka maipiting ka ng Administrasyong Marcos because clear ang division ngayon. Yeah. So, mahirap din yung lilinya ka kagad at this time. At this time. Partner, may may sinabi nakikita ka ka. bang may nakikita ka bang babangga kay VP Sara sa 28? Ako kasi, naniniwala ako napakaaga ng formahan Okay. kasi tulad ng dating Pangulong Duterte, lumamang lang siya 3 weeks before actual voting. Diba? Tas, ganun din yung Kasi story last minute din siya nagdesisyon ni Noynoy, diba? Oo. Ganun din si Bongbong, it took a few years pero swabe yung diba, announcement nila. Unti-unti nagbi-build up. So, yun ang naiba ngayon. Ay. Define nila. So, for me, it's a strategic opportunity para kay VP Sara. It could be a strategic risk also. Ayan, ito yung youth vote naman sa akin. Malaki daw yan sa 2028, di ba? Malaki kabataan. talaga ang Malaki youth vote. na. Pero intindihin natin yung youth vote na yan, may social classes yan. Diba? Hindi lang yung, pagsabi kasi natin ngayon, parang, kabataan. Iniisip natin yung Western definition of youth. Tayo, ang kabataan natin, hirap sa buhay. Walang trabaho. Kulang ang pag-aaral. Pero mas mulat daw sila, sabi nila. Woke nga sila. Sana. Pero yan, wala silang ganun. Wala Hindi ba? totoo yan. Walang pag-aaral na walang ganyan. ganyan. Nagagaling lang yan sa mga sektor natin minsan Oo. na we interpret this younger generation to think that way. Klaro pa rin sa kanila na ang kailangan namin affordability ng kabuhayan. May trabaho ba kami? Okay Gaganda lang. ba ang buhay namin? Okay, yun nga, nabanggit mo, okay lang sana ang politikang sobra kung umaangat ang buhay ng bawat Pilipino. Hindi eh. Yun nga, minsan pag yung mga yan na yan, naghihilhan pa pababa. Ayun nga eh. Ang lumala yung korupsyon. Mahirap. Madaming kailangan sa ating bayan. Trabaho, na ikagaganda ng buhay nila sa pang-araw-araw na bilihin nila. Kung puro away, wala nangyayari. At ito, nadagdag pa, Professor Manit, sa obserbasyon ko. Kaya yung iba pinipilit makipagbangayan for the content Ayun, ang problema. Yun. sa social Problema media. naman. Di ba? Totoo For the yan. content. Baka bagong negosyo yan. Oo, inuulit na lang yung sinasabi. Pinagkakakitaan din yan yun nga, di ba? Yun ang isa sa hamon sa atin sa Inara. Professor, Ang maganda kasi sa inyo, klaro, may content at napag-aaralan. Minsan sa social media, post lamang kahit hindi totoo. Yan ang delikado. kahit himayin mo ngayon, yung iba, hindi pa rin tanggap yung mga paliwanag mo rito eh. Kasama yan. Kasama sa buhay. Matitwist pa eh. Pinag-aaralan pa. Oo. Matotroll pa. Natutrol ka pa. Professor Manit, as Thank you po. always, Thank ingat ka. you. Salamat. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Political analyst, convener, Democracy Watch Philippines, Professor Dindo Manhit.